Magkaisa man sila kahapon, magkakaiba naman ang pananaw ng mga dumalo sa rally na ang tawag ay palit-bise. At yan ay kung ano ang dapat nilang gawin kay Vice Presidente Leni Robredo. Sabi yan ng isa sa mga nag-organisa ng rally. Ayon naman sa kampo ni Robredo, lihis sa kagustuhan ni Pangulong Duterte ang ginawa ng mga nakiisa sa rally. Nandito ang pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa muling pagtitipon ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte, palit-bise ang tema ng ilan sa mga pahayag kontra kay Vice President Leni Robredo. Ipinahiya raw kasi ni Robredo ang Pilipinas sa video message niyang ipinadala sa United Nations Commission on Narcotic Drugs. Pero ayon kay Jimmy Bondoc, bahagi ng Davao Movement at opisyal ng Philippine Gaming Corporation, magkakaiba ang pananaw ng kanilang grupo kung ano ang dapat gawin kay Robredo. Yung gusto naming mangyari ay nagkakaiba-iba. Yung iba, impeachment ang gusto. Yung iba, gusto nilang mag-resign si Leni. At yung iba naman, parang gusto nilang magbago na kayo, Leni, para hindi kayong maging source ng gulo. Sa isang statement, sinabi naman ng legal advisor ni Robredo na sa Pangulo dapat magpaliwanag ang mga nagrally sa Luneta dahil lihis daw ang hakbang nila sa nais ng Pangulo na tantanan na si Robredo. Malinaw daw na kapwa may paggalang sa mandato ng isa't isa, sina Duterte at Robredo na nasa South Africa ngayon. Ito naman ang reaksyon ni Duterte sa rally. Ano yan? Hindi ko sinaintindihan kung ano yan. Laban sa akin? Hindi po. Laban po sa Vice Presidente. Ayaw ko mag-comment yan. Pahirap yan. Ayon naman kay Bondoc, hindi lang si Robredo ang punterya nila, kundi pati ang ilang itinalaga sa pwesto ni Pangulong Duterte na hindi na nga raw nakakatulong, nakakasama pa sa Pangulo. Ayon kay Bondoc, ang kanilang rally kahapon ay pinondohan gamit ang mga kontribusyon ng iba pang taga-suporta ng Pangulo sa pamamagitan ng gavagives.com. Halos 2.4 million pesos na ang koleksyon na patuloy pa rin daw. Nasa 900,000 pesos lang daw ang nagastos nila sa rally kahapon. Kaya meron pa silang halos 1.4 million pesos. Ibig sabihin ba'y mauulit pa ang kanilang rally? Tatanungin namin sa Pangulo, ano po ba ang gusto niyong gawin namin dito? Kasi kung ayaw naman, kung hindi naman kailangan mag-rally pa kami, pwede naman kami gumawa ng mga socio-civic na activities. Ginawa namin kahapon ay hindi sa udyok ng Pangulo, to be clear. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Samantalang nais pong ipaaresto ng National Democratic Front of the Philippines si dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaugnay po yan ng madugong pagbuwag sa rally noong April 2016. Dalawang magsasaka ang nasawi habang 12-12 ang nasaktan noon. Ayon sa NDFP, dapat maparusahan si Aquino. Katumbas daw ng war crimes at crime against humanity ang kanyang pagkakasala. Nais din nilang ipadakip ang ilan pang local official gaya ni Cotabato Governor Emilu Talino Mendoza, Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista at Cotabato Representative Nancy Catamco. Wala pang reaksyon si dating Pangulong Noynoy Aquino at ang iba pang mga nabanggit na opisyal. Suportado ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang hakbang ng NDFP. Pero sina Senador Ping Lacson at Congressman Robert Ace Barbers kinwestiyon ang legalidad nito. Para naman kay NDFP Peace Panel Senior Advisor Luis Halandoni, dapat pag-usapang mabuti ang epekto ng naturang hakbang. We are siding with those na victims, no po? Yung mga biktima. At maganda po sana kung ma-address din ito ng kasalukuyang administrasyon. As of this time, I cannot say whether it is but right to file those cases against the former president. Kung ang basihan ay hindi kasing bigat nung sinasabi as alleged, no? Siguro wag munang pag-aralan muna. Sa tingin ko, pag-uusapan pa yan, siguro very carefully dahil baka politically masyadong malaki yung impact. No? Hinamon ni Senador Antonio Trillanes IV si Pangulong Duterte na patunayang winaldas nga ni Trillanes ang inalaang pondo mula sa Disbursement Acceleration Program nung nakaraang administrasyon. Sabi ni Trillanes, makikita raw sa kanyang website ang lahat ng kanyang pinigyan ng pondo sa mga proyektong galing sa DAP at sa Priority Development Assistance Fund o PDAP. Ini-audit naman daw ang mga yan ng Commission on Audit
Kasabay ng hamon na maglabas ng mga ebidensya, naghamon din si Trillanes na ilabas ng Pangulo ang 2 bilyong pisong deposito niya sa bangko na ninakaw umano niya sa Kabanang Bayan. Kahapon, sinabi ni Pangulong Duterte na patuloy raw na ginamit ni na dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Budget Secretary Butchabad at ni Trillanes ang DAP kahit idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang ilang bahagi ng naturang programa. Wala pang sagot tungkol dito sina Aquino at Abad. Ang DAP po, mga kapuso, kung inyong matatandaan, ay ang mekanismo ng Administrasyong Aquino ng paggamit ng mga natenga o mga hindi nagastos o natipid na pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At yan ay para ilaan sa mga tinatawag na priority project ng pamahalaang Aquino nang hindi dadaan pa sa Kongreso. Noong isang buwan, inirekomenda ng Ombudsman na kasuhan si Abad ng usurpation of legislative powers kaugnay ng DAP. Pero ibinasura ang iba pang asunto laban sa kanya, gayon din ang lahat ng reklamo laban kay Aquino. Bukod po sa pagsiswimming, ilang mga summer adventure din ang pwedeng ma-enjoy sa iba't ibang lugar sa bansa. Gaya po ng horseback riding at ATV ride sa Albay at zip line sa Coronadal City. Ang mga gimmick sa tag-init, tinutukan ni Ian Cruz. Summer adventure plus majestic view ba ang hanap? Pwedeng kombiyan sa bayan ng Kamalig sa Albay. Patok ang horseback riding at ATV ride. Habang kitang-kita ang Bulkang Mayon, pwede pang mamasyal sa mga Japanese tunnel na makikita mula sa Quintuinan Hills. Kung air adventure naman ang hanap, pwedeng mag-zip line sa isang ecotourism resort sa Coronadal City. May 70 meters ang haba. Meron ding 160 meters. Sulit na sulit ang view mula sa taas dahil tanaw ang buong Coronadal. Bukod naman sa surfing, patok din ang pag-golf sa isla ng Siargao. Sa isang resort, may 9-hole golf course. Di rin problema kung gustong mag-relax. Dahil may hilltop infinity pool. Kung Leyte naman ang destinasyon, pwedeng bisitahin ang Digyo Island sa bayan ng Ilopacan. Pinong-pino ang puting buhangin sa dalampasigan at malakristal ang tubig. Pwede ring rumenta ng mga cottage at sa murang halaga. Nariyan din ang Himukilan Island sa bayan naman ng Hindang, isang isla ng Himukilan sa ipinagmamalaking 4 islas ng Leyte. Patok dito ang snorkeling at diving. Pwede ring sumay trip sa Hindang Cave. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. May rekomendasyon na po ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police tungkol yan sa kung ano ang gagawin dun sa mga pulis na nasasangkot sa pagpatay sa mayor po ng Albuera, Leyte, Rolando Espinosa Sr. Handa raw yan panindigan ni Jefe Bato de la Rosa ng PNP pero nasa Pangulo pa rin na niya ang huling desisyon. Nakatutok si Maris Umali. November 5, 2016, nakitang patay sa kulungan si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at kapwa inmate na si Raul Yap. Ang grupo ni dating CIDG Region 8 Superintendent Marvin Marcos ang nag-serve at umano'y nakasagupa raw ni Espinosa. Humarap sa kasong kriminal si Marcos at 18 pulis ng Albuera na inihain ng NBI. Pinaaresto sila at nakulong. Humarap din sila sa administrative case na grave misconduct. Matapos ang 5 buwan, may rekomendasyon na ang PNP Internal Affairs Service. Mayroon po tayo sa case ni Marcos na demotion and suspension. Mayroon pa kasing ni-resolve pa yung ating IAS for this case. But the folder we received only demotion and suspension. Hindi pa inilalabas ng PNP ang rekomendasyon o utos kung ano ang sasapitin ng mga sangkot na pulis. Dahil hihintayin pa raw nila masabihan ang mga ito at makapaghain din ito ng motion for reconsideration. Napirmahan ko na yan, pero mahirap magkamali ako kung sinong Sige, na-dismiss, sir, but promise me- sinong na-demote, Okay. Yes, sinong sir. na-suspended. Ang sabi ni General Bato, handa raw siyang panindigan ang rekomendasyon ng IAS. At tiwala raw siyang rerespetuhin ito ni Pangulong Duterte na dating sinabi na hindi siya magdadalawang isip na ipardon ang mga pulis na mapapatunayang lumaban o nakapatay ng mga drug lord habang isinasagawa ang kanilang tungkulin. Si Superintendent Marcos nirelieve dati sa pwesto sa CIDG Region 8 dahil gusto sana siyang paimbestigahan ni Bato kung sangkot sa droga. Pero wala pang 24 oras ay ni-reinstate ng Pangulo. Siya naman talagang final.
Nasa kanya lahat yan. Pero in fairness to him, hindi talaga siya nakikialam. Kahit na may final recommendation na may karapatan pa raw ang 19 na pulis na mag-file ng motion for reconsideration. Mariz Umali. Ayon sa Bantay Bayan ng Barangay Poblasyon, nagsasagawa sila ng peace and order operation sa P. Burgos itong weekend kung saan napasama ang nasabing ladyboy sa mga na-round up. Tumakbo raw at napunta sa police outpost. Hindi na masabi ng mga nakausap namin kung ano ang nangyari, pero napunta ulit sa kanilang kustodiya ang ladyboy at narilis din matapos madokumento. Ang mga pulis sa video tukoy na at humarap na rin sa hepe ng Makati Police para magbigay ng pahayag. Hindi nila alam yung incident na sinasabing nagkabugbugan. If we will just base... Ang pulisya na magreklamo ang mismong tao na umano'y binubugbog sa video. Nag-utos na rin ng malalimang investigasyon sa nangyari si Makati Mayor Abby Binay. Handa namang humarap sa investigasyon ang nag-upload ng video. Bilang alagad nga ng batas, I think like parang responsibilidad din nila na to ensure hindi siya commensurate, like hindi siya equal sa kung ano man ginawa sa kanya. Salima Refran, nakatutok 24 oras.